Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Gustin. Taong 1998. Probinsya ng Ilocos. Hapon ng mga sandaling yun. Araw ng Martes. Nasa tindahan at nakatambay si Tino nang makita ang pagdating ng sasakyan. Mula dito, may bumaba na isang dalaga. Tahimik itong kasama ang mga kaibigan. Pinagmamasdan nila Tino ang bagong lipat sa tapat mismo ng tahanan. At dahil may pagkausisero si Tino, hindi niya naiwasang tanungin ang driver ng sasakyan. Manong, magandang araw po ha. Pwede bang malaman kung saan galing yung hinatid nyo? Mukhang malayo pa yung binahe nyo ah. Tanong ni Tino. Isinakay ko siya bandang Pangasinan. Tumirik daw yung sinasakyan niyang kotse. Kaya naman nung napadaang kagad siyang pumara. Tiyempo naman na wala akong biyahe kaya tinanggap ko na. At isa pa sayang din yung bayad. Mukhang mayaman pa naman. May kalakihan yung inabot Galing pa daw siyang Baguio. Isinakay ko na. Maganda naman. Baka kung mapano pa kapag inabot ng gabi sa daan. Tugon ng driver na nagpakilalang Pablo. Habang nagmimerienda sa tapat ng tindahan. Matapos makakain at makainom ni Mang Pablo, kagad itong nagpaalam dahil baka gabihin na siya sa daan. Medyo madami din ang mga bagahe ng babae. Kaya naman nang mag-uwian ang mga kaibigan ni Tino, sinubukan nitong lumapit sa bagong lipat. May kakapalan ang mukha ni Tino kaya hindi na ito nahiya pang kausapin ang babae. Magandang hapon, Binibini. Ako nga pala si Tino. Nakita kitang hinatid nung truck kanina Kailangan mo ba ng tulong dyan sa mga gamit mo? Dyan lang ako nakatira sa tapat ng bahay mo. Wika ni Tino. Magandang hapon din. Ako nga pala si Bonifacia. Pasha na lang for short. Kung hindi ako nakakaabala sa'yo, bakit naman hindi? Medyo pagod na din ako sa mahabang biyahe. Maraming salamat nga pala ha. Lahat ba dito sa inyo kagaya mo? Tanong ni Pasha. Kagaya kong mabait. Bihira lang yung mga kagaya ko, Pasha. Kaya sulitin mo na. Tugon ni Tino. Hindi. Kagaya mo na malakas ang loob na kumausap ng mga taong hindi kakilala. Mga estranghera. Mauna na ako sa loob ha. Pakinalang sa mga maleta ko. Maraming salamat. Wika ng dalaga. Habang nakangiti sa kanya, bigla namang napakunot ang noo ng binata. Teka, papuri ba yun o insulto? Mukhang may pagkamaldita pala tong bago naming kapitbahay Pasalamat siya, maganda siya. Wika ni Tino sa sarili. Napansin ng binata na ang itim na kahon lamang ang binuhat ni Pasha. Bukod doon, si Tino na ang nagbuhat ng mga malalaking maleta. Habang nagbubuhat, lumabas ang dalaga papunta sa tapat na tindahan para bumili ng merienda. Maging ang tindera ay napatingin at nabighani sa bagong lipat. Matangkad, may mahabang itim na buhok, maputla at makinis na kutis,
at napakaganda ng muka. Hindi naiwasan ng mga taong naroon na magbulungan kung saan ito nagmula at kung bakit naroon si Pasha sa lugar. Ano bang laman niyang mga maleta mo at ang bibigat? Halos mabali yung balakang ko sa pagbuhat eh. Reklamo ni Tino. Ngunit tinawanan lamang siya ng dalaga. Inalok ng makakain at maiinom. Ang mabuti pa, magbirianda ka na muna. Napakabait mo naman. Siguro, nagagandaan ka sa akin no? Paano kaya kung matanda yung bagong lipat? Tutulungan mo pa din ba? Tanong ni Pasha. Kinilabutan si Tino. Tila nag-iba ang tono ng dalaga habang nakatitig sa kanya. Depende. Kung pagmimeriendahin din ako at hindi susungitan, bakit hindi? Pero kung kasing maldita mo tapos matanda, malamang hindi ko tutulungan. Diretsahang tugon ni Tino. Dahil sa mga narinig, pinuri naman ng dalaga ang binata. Ayon pa dito, gusto niya ang ugali ni Tino. Prangka at hindi mapagpanggap. Sa kadaldala ng binata, hindi niya namalayang 6:00 na pala ng gabi. Saka pa lamang ito nagpaalam na uuwi na. Wala namang problema sa kanya dahil tatawid lang naman si Tino ng kalsada. O paano pa siya? Uwi na muna ako ha. Baka sumigaw na si nanay. Kung may kailangan ka, tumawag ka lang sa bahay ha. Pagpapaalam ni Tino. Nang makalabas ang binata, kagad namang sinara ni Pasha ang pintuan. Habang si Tino naman, pasipol-sipol pa hanggang sa makauwi ng tahanan. Nang bigla itong sitahin ng ina. Hoy Tina, ano ba't bakit sumisipol-sipol gabi na? Gusto mo bang bisitahin ka ng mga engkanto at mga multo ng kamag-anak natin? Tanong ng ina. Mapamahiin ang nanay ni Tino. Ayon sa mga matatanda, bawal sumipol sa gabi, lalo na kapag nasa loob na ng tahanan. Ayon sa kanila, ang pagsipol sa gabi, tila pag-iimbita ng mga demonyo at kaluluwang lagalag. Nay naman nagpapaniwala ka sa mga pamahiin na yan. May tenga pa ba yung mga multo? Masaya lang po ako at may bago kong kaibigan. Napakaganda po niya. Diyan lang po, sa tawid kalsada. Bagong lipat lang dito sa atin. Wika ni Tino habang itinuturo ang bahay ni Pasha gamit ang uso. Nagtuloy-tuloy ang paninermo ng ina. Anong oras na't wala pa din silang sinaing. Wala pa din sa tahanan ang mas nakakatanda niyang mga kapatid. At para matahimik na ang ina, nag-igib na lamang ito ng inuming tubig sa malapit na poso. Ay nako, sinabi ko na nga ba sermo na naman ang maaabutan ko dito sa bahay. Nasa na kaya sila kuya? Dapat sila ang gumagawa nito Nag-igib na nga ako kanina umaga Wika ni Tino sa sarili. Naghihimutok ito dahil tila palagi siyang naiisahan ng mga kapatid. Wala namang magawa si Tino dahil mas matanda ito sa kanya. Ngunit habang nasa poso sa gilid ng bahay, may nakita siya na malaking ibon na lumilipad sa may puno ng kaimito. Sa laki nun, nakita niya pang naggalawan ang mga puno. Teka, anong klaseng ibon yun? Teka nga lang, alam ko nasa sala lang yung flashlight Wika ni Tino. Mabilis itong pumasok ng tahanan.
para mailawan kung ano ang nasa puno ng kaimito. Kaso nga lang, bigla na naman itong nakita ng ina. Wala pa ring bitbit na inuming tubig. Kaya muling nagbunganga ang ina. Laking panghihinayang ni Tino. Hindi niya nakuha ang ilaw at hindi din nakita ang malaking ibon. Bumalik na lamang ito sa poso para punuin ng tubigan. Nang mas lumalim pa ang gabi, naroon na ang lahat ng kapatid. Habang nasa hapagkainan, napagkwentuhan nila ang tungkol sa mga insidente ng pagpapakita ng malaking ibon. Ayon sa mga residente, madalas nila itong makita sa mga puno ng mangga, maging sa kaimito sa mga bakuran. Minsan naman ay tila nag-aabang ito sa malalaking puno sa daan. Madalas itong nakikita ng mga nanggagaling sa sakahan o kaya naman ng mga lasinggerong madaling araw na kung makauwi. Kuya, anong klaseng ibon daw ba yon? Kaninang nagigib ako nung inuming tubig sa poso. Nakakita din ako ng malaking ibon sa may kaimito natin. Sobrang lapad nga ng pakpak pero sobrang baho. Wika ni Tino. Nanlaki ang mga mata ng binata sa mga sunod na sinabi ng kuya. Ayon dito, aswang ang nakita ni Tino. Isang nilalang na may kakayahang mag-anyo na malaking ibon. Madalas itong makikitang nakadapos sa mga mayayabong na puno para manmanan ang punteriyang biktima. Kinilabutan si Tino ng mga sandaling yon. Bukod sa dumapo ito malapit sa tahanan, nakita niya mismo ang nilalang. Ipinangangamba ni Tino. Paano na lamang kung siya na pala ang punteriya ng aswang? Paano kung hindi nagkataon na siya lamang ang nakakita? Mabuti na lang pala, hindi natuloy yung pag-ilaw ko. Dahil kung nagkataon, hindi ko alam kung ano pang mga pwedeng mangyari sa akin. Wika ni Tino. Makikita pa ang panginginig ng katawan nito. Nang gabing yon, kahit inuutusan si Tino na maghugas ng mga pinagkainan, hindi talaga ito sumusunod. Nagdahilan na lamang siya na masakit ang tiyan at hinayaan ang mga kuya na masermona ng ina para sila naman ang kumilos. Bukod dito, ang hugasan nila ay nasa tabi mismo ng poso sa labas ng tahanan, malapit sa puno ng kaimito. Ng mga sumunod na araw, paulit-ulit na bumibisita si Tino sa tahanan ng dalaga. Nawiwili itong tulungan at makasama si Pasha. Matapos kumain sa tanghali, kagad itong pupunta doon at uuwi na lamang bago magabi. Ang mabuti pa, dito ka na kumain ng hapunan ha? Magluluto ko para naman matikman mo yung adobo ko. Wika ni Pasha. Sa susunod na lang, Pasha. Papagalitan na naman ako ni nanay kapag natagalan ako sa pagigib at pagsaing sa bahay. Pero salamat sa alok mo ha. Tugon ni Tino. Bagamat nais niyang pagbigyan ng dalaga, sa hindi maunawa ang dahilan, nahihiya itong kumain kasama si Pasha. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw at linggo, mas napalagay pa ang loob ni Tino sa dalaga. Alam mo Tino, gusto kita. Nakakatuwa kang kausap Tsaka hindi ka mabarkadang tao no? Palagi lang kitang nakikita sa bahay nyo. Tapos dito sa bahay ko, baka naman isipin ng mga kapitbahay kung ano nang ginagawa natin dito. Wika ni Pasha. Ano ka ba?
May gawin ka man o wala pag-uusapan ka nila. Maganda ka syempre. Babantayan ka talaga ng mga binata dito. Tapos, ako lang yung kinakausap mo. Pero wag kang mag-alala. Hindi ka naman mamamatay sa tsismis Tugon ni Tino. Lumipas pa ang 1 linggo. Saka pa lamang sila muling nagkita ni Pasha. Nang makasalubong niya ito sa tindahan, naging abala si Tino sa pagtulong sa kuya sa tinatrabaho nitong bahay sa kabilang baryo. Uy Tino, ngayon lang ulit kita nakita. Mukhang sobrang dami mong ginagawa. Bungad ni Pasha habang bumibili sa tindahan. Napangiti naman si Tino at tumugon sa bati ng dalaga. Ngunit ayon sa binata, magiging abala ito hanggang sa susunod na buwan, kaya hindi siya masyadong makakagala. Hindi din naman niya matsyempohan ng dalaga dahil pagkagising niya ng umaga sarado ang bahay nito at pag-uwi naman sa gabi, sarado pa din ang tahanan na tila walang nakatira sa lugar. Hanggang sa isang gabi, kabilugan ng buwan, nang pauwi na sila ng kuya sakay ng bisikleta at nakaangkas lamang si Tino sa likod. Sa bandang kalsada papasok ng baryo, biglang may tumawid sa kanilang daanan kaya nawala ng balanse ang bisikleta. Nalaglag si Tino habang patuloy sa pagpapaandar ang kuya. Aray, ang sakit ng puwet ko. Kuya, sandali. Huwag mo kong iwan. Sigaw ni Tino. Ngunit dahil pababa ang daan, dire-diretso lamang ang andar nito. Nasa ilang metro pa bago ito nakatigil, gamit ang tsinelas sa pagpreno. Yun nga lang, bigla namang napasigaw si Kuya Agustin. Hoy Tino, ano yung nasa likod mo? Tumakbo ka na! Bilisan mo! Wika ni Kuya Agustin. Sa likod ni Tino ay may itim na figura ng nilalang na papalabas sa damuhan kung saan nakasalampak si Tino at hirap tumayo. Napatitig ito sa aswang. Isang babaeng napakagulo ng buhok at naglalaway. Kitang-kita niya ito dahil nakatutok mismo ang flashlight na hawak ng kapatid. Kuya, tulong! Inay ko po! Tulong! Tulong pa aswang! Wika ni Tino. Paulit-ulit lamang ito sa pagsigaw habang tumatakbong paika-ika papalapit sa kuya. Hindi din malaman ng kuya ang gagawin dahil hindi niya pwedeng bitawan ang bisikleta. Inihanda niya ito sa oras na makalapit ang kapatid. Kagad niya itong patatakbuhin ng mabilis. Ilang metro na lamang malapit na si Tino. Ngunit ganun din ang aswang na nasa likuran. Huwag ka nang lilingon. Tumakbo ka lang. Wika ni Kuya Agustin. Mabuti na lamang ay nagawa ni Tinong makasampa sa bisikleta. Kagad naman itong pinaharurot ng kapatid. Aray, kuya bilisan mo. Kinagat ako ng aswang kuya, bilis. Wika ni Tino habang umiiyak. Nakagat ang kaliwang braso ng binata at kung hindi pa niya nasipa, hindi pa ito bibitaw. Madaming dugo ang umaagos sa malalim na sugat dahil sa kagat ng aswang. Kaya naman mas pinaspasan pa ng kuya ang pagpapatakbo. Sa itaas nila, nakasunod pa rin ang nilalang. Tila dahil natikman na nito ang dugo ni Tino, ayaw na siyang tantanan ng aswang. Wag na wag kang bibigit, Tino. Malapit na tayo. Tiisin mo lang ang sakit.
wag kang pipigit. Wika ni Kuya Agustin. Kinakabahan na ito ng mga sandaling yon. Alam niyang nasa panganib ang buhay ni Tino kaya ang ginawa niya. Diniretso niya ang bisikleta sa tahanan ng magtatawas na si Tatang Albino. Bantog na manggagamot sa lugar at maging ang mga taga-ibang bayan. Dumadayo pa sa baryo para lamang magpagamot sa kanya. Walang ibang maisip si Kuya Agustin. Hinang-hinana ang kapatid at halos nakayakap na sa kanya. Nang makarating sa tahanan ng albularyo. Agustin, bilisan mo. Kumuha ka ng tubig sa balon at magpakulo ka. Kumuha ka na din ng talbos ng bayabas sa labas at ihalo mo sa tubig. Alam na ba ito ng nanay mo? Hindi lang ito ordinaryong sugat. Wika ni Tatang Albino. Kagad silang pinapasok sa loob ng tahanan. Madidinig pa din ang huni ng wakwak mula sa labas. Hinabol po kami ng aswang papasok dito sa baryo natin eh. Naabutan po kami at nakagat si Tino. Tatang Albino, ano po bang mangyayari sa kapatid ko? Tanong ni Kuya Agustin. Nag-aalala ito sa lagay ng kapatid. Habang si Tino naman, halos panawan na ng ulirat. Ngunit sinabihan siya ng matanda na huwag matutulog. Tulong, Tatang Albino. Naninikip na po ang dibdib at utak ko. Wika ni Tino. Tinanggal ni Tatang Albino ang damit ng binata. Kasabay ng pagbitaw ng mga orasyon. Nakita ni Tino ang napakaitim na libreta na hawak na matanda. Habang si Kuya Agustin naman, nasa labas lamang ng bahay at kahit naririnig ang wakwak. Nilakasan niya ang loob na makakuha ng dahon ng bayabas at tubig. Agustin, yung tubig, bilisan mo, nasan ka na ba? Sigaw ni Tatang Albino. Kasalukuyang nasa taas ng puno ng bayabas si Kuya Agustin at nangunguha ng dahon ng sugurin siya ng aswang. Nahulog ito pero mabuti na lang. Kagad itong nakagapang papasok ng tahanan. Tatang Albino, nasa labas po yung aswang. Sinugod po ko. Wika ni Kuya Agustin. Maya-maya pa, nangingisay na si Tino at tumirik ang mga mata. Kapag hindi pa natin ito nagawa ng paraan, ikamamatay ito ng kapatid mo, Agustin. Wika ni Tatang Albino. Patuloy lamang ito sa pagsasagawa ng tawas sa binata, gamit ang itim na kandila. Ano pong gagawin natin, Tatang Albino? Pakiusap. Tulungan niyo po ang kapatid ko. Parang awa niyo na. Wika ni Kuya Agustin. Hanggang sa bigla na lang tumitig ang matanda sa mata ni Kuya Agustin. Agustin, Tino, kayo lang ang dapat makalam nito. May pagkakatiwala ko ba sa inyo ang sikreto ko? Ito lamang ang naiisip kong paraan para matanggal ang kamandag ng aswang sa katawan ni Tino. Wika ni Tatang Albino. Opo, Tatang. Makakaasa po kayo. Walang ibang makakaalam kung ano man ang sikreto nyo. Iligtas nyo lang po si Tino. Tugon ni Kuya Agustin. Maging si Tino ay tumango na lamang bilang pagsang-ayon. Nagulat si Agustin nang mabilis na nag-usal ng orasyon ng matanda. Maya-maya pa, nakita niya itong nagbago ng anyo. Natumba sa pagkakatayo si Kuya Agustin nang makita na aswang pala si Tatang Albino.
Ano man ang makikita nyo ngayon, ilihim nyo ito hanggang sa kamatayan nyo. Nagtitiwala ako sa inyo. Wika ni Tatang Albino. Maya-maya pa, kinagat nito sa kabilang braso si Tino. Hindi malaman ni Gustin kung anong gagawin ng matanda. Hindi niya alam kung sinisip-sip ba ni Tatang Albino ang dugo ni Tino o nilalawayan pa ito. Maya-maya pa, nagwawala na ang wakwak sa labas na tila nahihirapan. Minuto lamang ang lumipas. Bumalik na sa anyong tao si Tatang Albino na labis ang panghihina. Tubig. Gustin, bigyan mo ko ng maiinom na tubig. Wika ni Tatang Albino. Kagad namang pumunta ng kusina ang binata. Kinuhaan ng maiinom na tubig ang matanda. Dito pa lamang kumalma ang matanda at pinaliwanag ang ginawa. Nagawa ko ng lapatan ng sarili kong kamandag si Tino. Sa ganitong paraan lamang makokontra ang ritual na ginawa ng aswang sa kapatid mo. Hindi niya nais patayin si Tino, kundi gawing kalahi niya. Wika ni Tatang Albino. Ano? Magiging aswang din po ba siya? Dahil kinagat mo siya eh. Tatang Albino, aswang po pala kayo? Tanong ni Gustin. Mahahalata ang panginginig ng boses nito dahil sa takot. Hindi na ako tumikim pa ng tao sa matagal na panahon. Pero kung ipagkakalat nyo ang tungkol sa tunay kong pagkatao, baka mapilitan ako. Hindi magiging aswang ang kapatid mo. Ang kamandag ko ay kargado ng orasyon para lamang patayin ang bertud na mula sa wakwak. Naalis ko na ang marka ng aswang kay Tino. Pero asahan mong 2 linggo siyang manghihina at kailangan ng pahinga. Sa kada 3 araw, bibisita ko sa inyo para lapatan ng gamot si Tino para masiguradong hindi siya magiging bayolente. Iwasan niya munang pakainin siya ng karne. Purong gulay lamang ang ipapakain ninyo. Tungkol naman sa aswang, siguradong nag-aalas sa balutan na yon. Nasa tapat ng bahay niyo lang ang nambibiktima sa inyo. Kaya kung maaabutan niyo pa, mas maigi nang hindi na makapangbiktima pa sa ibang baryo. Pero duda ko, nakasisigurado kung wala na kayong aabutan pa. Pagsasalaysay ni Tatang Albino. Maya-maya pa saka pa lamang dumating ang mga magulang nito, maging mga kabaryo. Nakita pala sila ng ina habang papunta sa tahanan ng manggagamot. Hinimatay pala ang ina dahil sa nerbiyos at ito ang pinagtulungang asikasuhin ng mga kapitbahay. Nang tuluyang magkamalay, saka pa lamang sila pumunta sa bahay ni Tandang Albino. Inaswang po kami sa daanay. Aswang yun nasa harap ng bahay natin. Binabalak pa niyang yang gawin si Tino. Wika ni Kuya Agustin. Dahil sa narinig ng taong bayan, kagad nilang sinugod ang tahanan ni Pasha. Ngunit tama si Tatang Albino. Wala na silang naabutan, kundi ang mga tila ritual na nakasulat sa sahig, maging sa dingding ng tahanan. Isang manikang gamit sa pangkulam at mga itim na kandila. Ngunit wala ng tao doon. Inilabas ng mga taga-baryo ang mga kagamitang nakuha, pati ang ilang patay na hayop na nasa loob ng tahanan, at magkakasamang sinunog sa bakuran. Habang si Tino naman, marahang binuhat pa uwi sa tahanan.
Todo ang pagpapasalamat ng mga mag-anak ni Tino sa matandang magtatawas. Tinupad ni Tatang Albino ang sinabing sa kada 3 araw. Pupunta siya sa tahanan nila Tino. Tinupad din ng magkapatid ang pangako sa matanda. Hindi nila isiniwalat ang malaking sikreto nito. Hanggang sa nagkaasawa na sila at nagkaanak. Wala ni isang nakakaalam kung ano nga ba ang totoong nangyari ng gabing yon. Nang dalhin si Tino sa tahanan ng aswang na magtatawas. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Erning. Taong 1973. Probinsya ng Palawan. Panahon ng tag-ulan nang dumating sa probinsya ng Palawan si Erning. Isang binatang nagmula sa Timog Katalugan. Napunta ito sa Palawan dahil lamang sa aksidente sa kalsada. Nasagasaan ng sasakyan na minamaneho ng kaibigan ni Erning ang anak ng kilalang tao sa lugar. Patay ang babaeng anak nito na pinuno ng sindikato. Kaya naman hindi ito napalampas ng ama. At 2 na sa 4 na sakay ng kotse ang napatay nito. Si Erning na lamang at Tope ang natitirang buhay sa kanila. Para maagapan, pinadala ng mga magulang si Erning sa probinsya ng ina. Samantalang si Tope naman, minarapat na mga magulang na pasamahin sa kababata. Pasensya ka na, iho. Pero para din ito sa ikabubuti mo. Ayaw naming paglamayan ng panganay namin dahil sa kasalanang hindi mo namang ginawa. Magtiis ka muna doon sa probinsya at magpalamig. Pasasaan pa tuho pa din ang gulo. Wika ng ama. Madaling araw pa lamang naroon na si Tope sa tahanan ni Erning. Inihatid pa ito ng mga magulang nang makaalis ang ama't ina ni Tope. Erning, pwede bang lumabas muna tayo? Maaga pa naman eh. Nakita ko sa kanto. Naroon pa yung mambabalot. Bili muna tayo. Nagugutom na ako eh. Hindi na ako nakakain sa bahay sa pagmamadali nila nanay. Sige na, kahit libre kita. Pag-aya ni Tope. Alam mo naman na ayoko ng ganyang pagkain eh. Pero sige, sasamahan kita. Ilibre mo na lang ako ng chicharon para naman may pakinabang ka. Tugon ni Erning. Nang nasa tindahan na ng balot at kumakain, nawala lang ng saglit ang tingin ng tindero ng balot. Ibinulsa na ni Tope ang mga tingi-tinging asin. Medyo may problema si Tope sa kalikutan ng kamay at hindi mapigil ang pagdampot ng kung ano-ano. Uy, ano yung ginagawa mo? Pati ba naman si Manong tataluhin mo? Saway ni Erning. Kaso nga lang, tinawag na sila ng mga magulang. Sinabing naroon na ang sasakyan nila papuntang terminal. Tara na, Erning. Alis na daw eh. Wika ni Tope na kagad nang pumunta sa sasakyan. Magtatanghali na nang marating nila ang probinsya. Ang problema, bigla silang nawala at hindi na alam kung saan pupunta. Hindi mahilig makinig si Erning sa mga utos at bilin. Kaya naman sa ibang baryo sila napadpad. Nasa na ba tayo, Erning? Akala ko ba alam mo ang pamunta sa lugar ng nanay mo? Ang sabi nila, wala pang 1 oras ang biyahe papunta dun ah. Magdadalawang oras na tayo nandito sa bus. Wika ni Tope. Ngunit maging si Erning,
Hindi din alam kung nasa na sila. Ang natatandaan lang niya, bigla na lamang itong nakatulog sa sasakyan at nang magising ay mapuno na ang lugar na tinatahak nito. Huwag kang maingay. Mas lalo kung hindi makakapag-isip eh. Ang mabuti pa, buwaba na lang tayo sa susunod na hintuan. Magtanong na lang tayo. Ikaw kasi tutulog-tulog ka eh. Wika ni Erning. Tila sinisisi pa nito si Topez sa pagkaligaw. Ngunit ang hindi lang nila maunawaan bakit pareho silang bigla na lang inantok ng walang dahilan habang nasa biyahe. Maya-maya pa, narating na nila ang huling hintuan ng sasakyan. Ayon sa konduktor, 2 bayan na ang nalampasan nila. At ang mas masama, wala na silang masasakyang biyahe pabalik hanggang kinaumagahan. Naku, yari tayo nito Erning. Mukhang sa daan tayo matutulog nito ah. Ano ba yan? Unang araw pa lang natin sa probinsya eh. Panay kapal pa ka na ang sinapit natin. Eh paano na ngayon yan? Wika ni Tope. Makikita ang pag-aalala sa mukha nito. Hindi siya sanay sa probinsya at ito ang unang beses na malayo sa pamilya. Makalipas lamang ang ilang sandali, may lumapit sa kanila na isang matandang babae. Tila pareho nila itong pasahero sa bus na sinakyan. Doon din ito bumaba sa dulong hintuan at nang matapos, gumarahe na ang bus. Magandang hapon mga iho. Pasensya na't hindi ko naiwasang marinig ang mga usapan ninyo. Lumampas kayo sa babaan ano? Mahirap ang ganyan. Bukas ng alas 5 pa ang susunod na biyahe. Delikado kung dito kayo magpapagabi. Mamaya lang wala ng mga tao dito. Kung gusto ninyo, sumama muna kayo sa akin. Andyan lang naman yung bahay ko sa unahan. Maaari kayong magpalipas ng gabi doon kung gusto nyo. Kesa naman dito kayo magpaumaga. Baka madaanan pa kayo ng mga tulisan dito at masaktan pa kayo. Wika ni Manang Deborah. Hindi naman nagdalawang isip ang magkaibigan. Nang marinig nila ang tungkol sa mga tulisan, muli nilang naalala ang mga taong tumutugis sa kanila para mapatay. Naku Manang Deborah, hindi po kami tatanggi sa alok nyo. Kahit magbayad na lang po kami. Mayaman naman po yung mga magulang namin eh. Ang mahalaga lang po, may matulugan lang kami ngayong gabi. Sana po, may pagkain din sa inyo. Kanina pa po kasi kami hindi kumakain eh. Tugon ni Tope. Siniko naman ni Erning ang kaibigan. Pasensya na po kayo Manang Deborah. Dito sa kaibigan kong ulupong. Kulang lang po yan sa tornilyo eh. Kahit po matutulugan lang sa gabi, sapat na po yun sa amin. Ayaw naman po namin na maging abala sa inyo. Wika ni Erning. Nang hingi ito ng paumanhin sa matanda. Walang ano man yon iho. Ano ka ba? Halina kayo at ipagluluto ko kayo ng dinuguan. Tamang-tama sa malamig na gabi. Sana namang kumakain kayo nun. Tugon ni Manang Deborah. Nang marinig ito ni Tupe, mas lalo siyang nagutom dahil noon pa man paborito na niya ang dinuguan. Matapos ang usapan na yon, kagad naman silang naglakad papunta sa tahanan ng matanda. Nagkusa din sila Tupe na bitbitin ang lalagyang dala ni Manang Deborah na halatang may kabigatan. Naglakad sila papasok sa daang hindi sementado. Sa loob ng mapunong parte ng lugar,
nakita nila Tupe ang nagtataas ang mga kawayan. Sa unahan naman nun, merong mga puno ng saging na sobrang taba at taas. Namangha sila Erning at Tupe sa nasasaksihan. Grabe, ganito pala kaganda sa probinsya. Nakakabighani naman po dito, Manang Deborah. Malayo po ba yung bahay niyo? Medyo nagugutom na po talaga ako eh. Wika ni Tupe, na tila hindi man lang nahihiya sa matanda. Dahil sa kadaldala ng kaibigan, hindi nila namalayang sobrang layo na pala ng nilalakad nila. Hanggang sa makarating sa isang lumang bahay na gawa lamang sa kawayan, tabla at sira-sirang bubong. Sa kabila nito malawak ang tahanan. Nalaman nilang mag-isang naninirahan doon si Manang Deborah. Naku Manang, ang lungkot naman po dito sa bahay niyo. Lalo pat mag-isa lang kayo. Nasa na po ba yung mga anak niyo? Sana po hindi niyo masamain yung mga tanong ko ha. Wika ni Erning. Ayon naman sa matanda, matagal na itong mag-isa. Pinili niya na wag nang mag-asawa kaya wala itong katuwang sa buhay. Oo nga po Manang, ang lungkot dito no? Hindi niyo po ba naisip na lumipat ng bahay? Kahit sa malapit po sa mga kapatid niyo. Mas maganda po kasi na meron kayong nakakasama o kahit kausap man lang. Dagdag ni Tupe. Hindi naman tumugon pa ang matanda. Ngumiti lamang ito sa kanila at niyayang umupo. Hanggang sa... Sanayan lang yan mga iho. At saka bakit naman ako malulungkot? Narito kayo. O siya, maghahanda lang muna ako ng pagkain ha. Dito na muna kayong dalawa. Wika ni Manang Deborah. Pumunta na ang matanda sa kusina. Naiwan namang nakatingin lamang sa paligid ang magkaibigan. Erning, hindi naman sa kalabisan ha. Pero naaamoy mo ba yung matanda? Napakabaho. Parang amoy ng imburnal. Sa tingin mo naliligo pa kaya yun? Mamaya pala, hindi natin alam aswang na pala yung sinamahan natin. Naku, yari ka. Sa ating dalawa, mukhang mas malusog ka. Biro ni Tupe. Ano? Talaga lang ha? Tsaka huwag kang maingay. Mamaya marinig ka nung matanda Nagmamagandang loob na nga. Kung ano-ano pang sinasabi mo. Manahimik ka na lang dyan. Tugon ni Erning. Habang nag-uusap ang dalawa, muling lumabas si Manang Deborah mula sa kusina at may dalang maiinom. O mga iho, uminom muna kayo ng kape. Pasensya na't hindi pa ako makakapagluto ng dinuguan. Pero kung kumakain kayo nitong alamang, pwede nyo namang subukan. Masarap yan sa bahaw. Aalis muna ako dahil kulang ang sangkap ko sa pagluluto. Inumin nyo na muna yan at kumain. Wika ni Manang Deborah. Matapos makapagsalita, kagad na itong lumabas sa tahanan. Napansin naman ng dalawa na papunta ito sa likod bahay. Pwede na din to Erning. Nagugutom na talaga ako kung ayaw mong kumain, di ako na lang. Mukha pa namang masarap yung pagkakagisa ng alamang. Wika ni Tupe. Nagmamadali pa itong kumuha ng kanin at kinamay ang alamang. Ayos to pare. Napakasarap. Akala ko maalat pero hindi. Para lang akong kumakain ng giniling na karne. Erning tara na. Subukan mo to. Bilis na.
Wika ni Tope. Pinipilit niyang kumain si Erning. Ngunit hindi talaga ito kumakain ng alamang. Sige na, ikaw na lang yung kumain. Wala akong gana eh. Tsaka alam mo namang hindi ako nakain yan. Magkakape na lang muna ako. Huwag mo ubusan ang kanin yung matanda ha. Maya ka naman. Tugon ni Erning. Halos maubos na ni Tope ang bahaw. Ngunit wala pa din itong matanda. Kaya naman naisipan ni Erning na manguha ng manggang nakita sa bakuran. Lumulundoy na ang mga sanga sa dami ng bunga na tila hindi man lamang kinukuha ni Manang Deborah. Teka Tope, diyan ka lang ha. Kukuha lang ako ng mangga. Mukhang mas masarap to sa asin eh. Teka, nandyan pa ba sa'yo yung asin kanina madaling araw? Yung tinago mo doon sa nagtitinda ng balot? Wika ni Erning. Oo naman, nasa akin pa. Kaso, pagtsagaan mo na lang ha. Medyo natunaw na sa init ng biyahe natin. Tugon ni Tope. Iniabot nito ang ilang maliliit na supot ng asin na bahagyang nagtutubig na dahil sa pagkakalagay sa bulsa. Kaya naman sa pandidiri, muli na lamang itong binalik na Erning sa kaibigan. Kinuha niya ang paboritong balisong para mabalata ng mangga. Nangangasim na si Erning at naglalaway. Kaya naman kahit walang asin, kagad niya itong kinain habang nakaupo sa sala. Habang si Tope naman, umikot muna sa tahanan hanggang sa makakita ng itim na kabibe. Sinlaki lamang ito ng kamao ng sanggol. At dahil sa kintab, naisipan na naman itong damputin ni Tope at kagad binulsa. Ayos to ah. Maganda tong ilagay sa kwarto ko pag uwi namin. Wika ni Tope. Tumingin pa ito sa paligid kung may nakakita sa kanya. Maya-maya pa, matapos makakain muling inantok ang dalawa. Sa parehong pakiramdam habang nakasakay sila ng bus kanina. Tope, masama to ah. Inaantok na naman ako ah. Ang mabuti pa umalis na tayo dito. Mukhang mali na sumama tayo sa matandang yun. Wika ni Erning. Ngunit huli na ang lahat. Pareho silang nahihilo at papikit na. Bago tuluyang makatulog, muli nilang nakita si Manang Deborah. Naroon lang pala sa likod bahay at nag-aantay na makatulog sila. Nakita pa nila itong nakangiti bago sila mawala ng malay. Pagsapit ng kalaliman ng gabi, doon lamang nagkamalay sila Erning. Kaso nga lang, nakatali na sila sa sulok ng kusina. Habang nakikita nila ang matanda na naghahasa ng kutsilyo. Marahang sinipa ni Erning si Tope at ginuso ang matanda. Mabuti naman at nagising na kayong dalawa. Hindi ako masisiyahan kung iihawin ko kayo ng tulog. Natagalan pa bago sa inyo umepekto ang nilagay kong pampatulog sa mga kape at sa bagoong. Mabuti na lang. Tagumpay pa din ako. Akala ko aabutin pa ako ng gabi. Napakalamok pa naman sa likod bahay. Wika ni Manang Deborah. Hanggang sa nakita ni Erning ang gilingan sa gilid ng kusina. May kamay pa ng tao doon na nakabalandra. Tila plano ng matanda na gilingin ito. Anong masasabi nyo sa bagoong na kinain nyo? Medyo matanda na yung nakuha kong karne. Noong 1 linggo pa yan kaya pasensya na. Pero sana naman masarap ang karne nyo.
Matagal-tagal na akong hindi nakakakain ng mga sariwa at batang karne. Puro matatandang sakitin na lang. Wika ni Manang Deborah, kasabay ng malakas na pagtawa. Manang, maawa ka sa amin. Huwag niyo po kaming sasaktan. Kung kailangan niyo po ng pera, bibigyan po namin kayo. Pakawalan niyo lang po kami dito. Pagmamakaawa ni Erning. Bakit ko namang gagawin yon? Kung kakatayin ko na kayo ngayon, sa akin din naman mapupunta lahat ng mga kagamitan niyo. Pati mga baon yung pera. Kaya wag na kayong umasa pa. Wika ni Manang Deborah. Nagpatuloy lang ito sa paghasa ng kutsilyo. Habang si Erning naman, buong sikap na inaabot ang balisong na nasa may tagiliran. Mabuti na lamang hindi naisipan na matanda na kapkapan sila. O kaya naman tanggalan sila ng damit. Nagawang maabot ni Erning ang balisong at kagad sinubukang putulin ang tali. Pati na din sa kaibigan. Ngunit nagpanggap lamang sila na nakatali pa rin. Hindi alam ng dalawa kung anong pwedeng gawin ng matanda. Balak sana ni Erning na saksakin ito sa oras na makalapit. Ngunit nang humarap ito sa kanila, nagulantang ang magkaibigan nang makita ang napakapangit na itsura nito. Maugat ang mukha at walang humpay sa paglalaway. Sobrang lalaki din ng mga pangil. Kagad itong lumapit sa kanila. Nasuka pa sa Erning na makita na dinidilaan ito sa mukha si Tupe. Madidirihin ang binata sa napakaraming bagay. Kaya naman nang lapitan siya nito at akmang didilaan. Mabilis nitong hiniwa ng kutsilyo ang dila ni Manang Deborah. Sabay saksak sa kaliwang mata. Balak pa sana ni Erning na gilitin ang leeg ng matanda. Subalit nakaiwas na ito at mabilis na tumakbo papasok sa sala na tila may hinahanap. Dito na nagkaroon ng pagkakataon sila Erning at Tupe para makatayo at kunin ang mga kutsilyong nasa lamesa. Kesa naman gamitin pa ito ng aswang sa kanila. Habang hinahabol, minabuti nilang sila na ang gumamit para mapatay ang aswang. Tupe, tara na. Tumakas na tayo dito. Bago pa bumalik yung aswang. Sigaw ni Erning. Saan naman tayo pupunta? Bakit hindi na lang natin pagtulungan yung matanda? Patayin na natin bago pa tayo mapatay. Habulin lang tayo niyang kapag tumakas tayo eh. Tugon ni Tupe. Naisip na Erning na tama naman ito. Kung sakaling makalabas man sila doon, wala naman silang pagtataguan sa lawak ng kakahuyan. At isa pa, dalawa naman sila at iisa lamang ang aswang. Ngunit nang puntahan nila si Manang Deborah, wala na ito doon. Narinig nila itong nasa labas at nagwawala. Nang labasin nila ang matanda, nakita nilang buo na ang pag-aanyong aswang nito. May malaking pakpak at napakabagsik ng itsura. Ngunit walang tigil sa pagdugo ang bibig mula sa naputol na dila. Ano? Gusto mo ba bang masaktan, aswang? Nakakadiri ka. Napakabaho mo. Ano? Magsalita ka. Sino ngayon ang mamamatay? Umurong yata yung dila mo ah. Tanong ni Erning. Erning, kahit anong sigaw mo dyan, hindi ka sasagutin yan. Nalimutan mo na bang pinutol mo yung dila? Kuya Aswang, paalisin mo na kami dito kung ayaw mong gawin kong lengwa tong dila mong mahaba. Ang asar pa ni Tupe.
habang hawak ang mahabang dila ng aswang na kumikislot pa. Mas lalo namang nagalit si Manang Deborah. Kagad sinugod si Tope para agawin ang dila. Ang hindi alam ng aswang, pain lamang ito para mapalapit at masaksak ang nilalang. Ngunit habang nag-iisip ng gagawin, nasakal ni Manang Deborah sa Erning. Tupe, tulong! Bilisan mo! Sigaw ni Erning. Dahil sa pagkataranta, kinuha nito ang mga nagtutubig na supot ng asin. Binutas ito ni Tope at kagad na'y sinubo sa aswang, na akmang sasakmali na sana si Erning. Ngunit imbes na tumakbo, hinabol na matanda si Tope na tila may nais makuha sa bulsa niya. Kagad naman itong nahalata ng binata. Mukhang hindi lang yung dila ang pakay nito, Erning. Teka nga. Wika ni Tope. Sabay kuha ng itim na kabibe na nasa loob ng bulsa at pinakita sa matanda. Uy, aswang. Ito bang gusto mong makuha? Ano kayang silbi nito sa'yo? Wika ni Tope. Mas lalong nagwala si Manang Deborah. Madidinig ang garagal na boses nito kahit putol na ang dila. Hanggang sa naisipan ni Tope na tapakan ang kabibe. Nang tuluyang mabasag, napansin niya na biglang tumigil ang paggalaw ng dila. Nang makita naman ng aswang na nadurog na ito, nataranta si Manang Deborah. Nagtangkang lumipad papalayo. Kaso nga lang, kagad itong nahuli ni Erning. Dito nila napagtanto na kahinaan pala ng aswang ang itim na kabibeng tanga nito. Nakita nila ang pagbabalik sa anyong tao ng matanda. Ngunit hindi na naawa ang dalawang binata kay Manang Deborah. Magkakasunod na saksak sa likod at ulo ang ginawa ng magkaibigan. Hanggang sa tuluyang bawian ng buhay ang aswang. Matapos yon, sinunog nila ito kasama ng bahay para masiguradong hindi na makakabalik pa. Napagtanto ni Erning na natatandaan niya yung matanda noong unang hinto ng bus. Si Manang Deborah, ang matandang nag-abot sa kanila ng inumin. Ito ang dahilan kung bakit bigla silang nakatulog at lumampas sa babaan. Tila plinano na ng matanda ang pagkain sa kanila. Hanggang sa nagawa nilang makalabas ng gubat. Taliwas sa sinabi ng matanda na walang tao sa antayan ng bus sa madaling araw. Maraming mga tao doon at meron pang nagtitinda. Mabuti na lamang talaga. Sa tulong ng balisong na Erning at sa nakaw na asin ni Tope, nakaligtas pa sila sa kamatayan. Hindi nagtagal. Nakarating na sila sa destinasyon at doon muna nanirahan. Makalipas ang 2 buwan, sinundo na sila ng mga magulang. Ayon sa mga ito, namatay na sa isang engkwentro ang pinuno ng sindikato. Ibig sabihin lang, wala nang tutugis sa kanilang dalawa at wala nang magbabalak na mapatay ang magkaibigan. Pangalawang buhay nyo na ang ito, mga bata. Huwag nyo nang sayangin at sana naman bawasan nyo na ang pakikipagbarkada nyo. Wika ng ama ni Erning. Ngunit para sa dalawa, hindi na ito kailangan pang sabihin ng ama. Labis na ang kanilang pagsisisi at kailanman hindi na nila nanaisin pa na muling mapunta sa liblib na probinsya.
Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.